Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Kayo po ba ay nagagalak na naririto ang mga kapatiran nyo? Amen naman, syempre. Tayo po ay magsitayo at magbabasa po tayo ng talata sa Holy Word ni Lord. Dito po sa Psalms or Awit, chapter 103, verses 1 to 5. Amen. Psalms 103 verse 1. Purihin mo ang Panginoon, o kaluluwa ko, at lahat na nangasa loob ko ay magsisipuri sa kaniyang banal na pangalan. Verse 2, purihin mo ang Panginoon, o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa. Verse 3, na siyang nagpapatawad ng iyong lahat ng mga kasamaan, na siyang nagpapagaling ng iyong lahat ng mga sakit. Verse 4, na siyang tumutubos ng iyong buhay sa pagkapahamak, na siyang nagpuputong sa iyo ng kagandahang loob at malumanay na mga kaawaan. 5, na siyang bumubusog sa iyong bibig ng mabuting bagay, na anupat ang iyong kabataan ay nagbabagong parang agila. 6, ang Panginoon ay nagsasagawa ng mga matuwid na gawa at ng mga kahatulan na ukol sa lahat ng naaapi. Amen. Ang sabi po sa ating binasa, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Hallelujah. Let us pray, dakilang Ama. Indeed, O Lord God, we bless your name. We exalt thy name, O Lord Jesus. We magnify your name, O Father God in heaven. Truly, O Lord God, we are here. Search our hearts, our minds, and even our thoughts, O Lord God. Whatever it is, O God, na nagawa namin na isip at na salita na hindi nakalugod sa iyo for these past hours, for these past days, forgive us, O God. We humble ourselves in front of you, O Lord. Anuman, O Lord God, ang mga bagay na nagawa namin po na hindi ka nalugod, yung mga shortcomings namin, yung mga bagay na nais mong gawin subalit hindi namin ginagawa intentionally or unintentionally, forgive us, Father God. Holy Spirit God, patawad po. We keep on neglecting your inner voice, O God. Forgive us, O God, na may mga pagkakataon na kami ay sinasabihan mo, binubulungan mo ng mga bagay na nais gawin ng Ama, na nais naming gawin para sa iyong kaharian. Subalit, dahil sa aming busyness, dahil sa aming mga excuses, we do not do, O God, what you want us to do. Forgive us, O God. Cleanse us from all our unrighteousness. Cleanse us from all our shortcomings and failures. Cleanse our iniquities, transgressions. Hallelujah. And right now, O God, nakikita mo ang lahat-lahat sa amin. Everything, O Lord God, walang natatago po sa iyo. Sa mga oras na ito, you will be the one, O God, who will search us, who will forgive us, who will cleanse us, and you will be the one to lift us up. Hallelujah. Dakilang Ama ang gawain namin for this midweek service. Magsimula sa umpisa hanggang sa kami nga po ay mananalangin ng corporate prayer. Ikaw nga po ang manguna, Banal na Espiritu. We welcome your presence into our midst. Pangunahan mo po ang aming mga tagapagpaawit. Bigyan mo po sila ng mga angelic voices, O God, upang ang kongregasyon, O Lord, ay mailid nila sa pag-worship, sa pagpupuri at pagsamba sa iyo. Gayon din po ang iyong mga salita na magiging daluyan ang iyong servant, O God, upang makarinig namin, ma-share sa amin. Ikaw ang magbigay ng double portion of your anointing. Wisdom that comes from you, O God. At sa amin mamaya, O Lord God, na pananalanginan, O Lord, pag-uusap patungkol sa topic for tonight,
ikaw nga po, O God, ang malugod at magbigay ng insight sa amin on how to be an encouragement to each one of us. Truly, it is your word, O Lord God, that whatever we ask in your name, if it is in accordance to your will, you will give it to us. Hallelujah. Thank you, O God. Right now, we claim victory over this midweek service. We exalt thy name. We bless your name, Father God in heaven. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit, God. In Jesus' name we pray to the power and anointing of the Holy Spirit, God. Everybody will say, Amen. Praise God. Sabihin nga po natin, praise the Lord. Napakalungkot po, no? Nag-isip pa po. Meron lang po akong babasahin mula po sa Thessalonica, chapter 5, verse 23. Sabi po dito, at pakabanalin kayong lubos ng Diyos, din ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatan buo ng walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoon. Amen. Kaya po sa gabing ito, patuloy po tayong lumapit sa Panginoon. Humingi po tayo ng paggabay ng Kanyang banal na Espiritu. Hallelujah. Kaya po sa gabing ito, Panginoon, mangusap ka po, banal na Espiritu sa buhay po ng yung mga anak na narito. Samahan mo po kami ng iyong banal na Espiritu. Patuloy mo po kaming pakaingatan, Panginoon. At ikaw po, Diyos, ang aming maitaas sa aming mga buhay. Patuloy po kaming nagpapalinis sa iyo, Panginoon. Katagpuin mo po ang bawat isa mula po sa aming pag-aawitan hanggang sa pakikinig po ng iyong salita, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyo pong aming puso, Panginoon, sa gabing ito. Patuloy ka po namin wini-welcome, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Awitin po natin ang Come, Holy Spirit. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Pinupuri ka namin, O Diyos. Sinasamba ka namin. Yes, O God. Come, Holy Spirit. All press on me. Fill me with your power. Satisfy my need. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Hallelujah. Inaanyayahan namin kayo, banal na Espiritu, sa aming kalagitnaan sa gabing ito, Panginoon. Maitaas ka namin, Panginoon. Hallelujah. Fill me with your power. Satisfy my need. Only you. Only you can make me whole. Give me strength to make me whole.
Lord, sa gabing ito, inaanyahan namin ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, sa aming kalagitnaan, Panginoon. Mangusap ka sa bawat isa, Panginoon, na narito. Ikaw, O Diyos, ang aming Panginoon na buhay at aming tagapagligtas. Hallelujah, pinupuri ka namin. Hallelujah, Jesus. Can make me whole. Give me strength to make me go. Come, Holy Spirit, fall afresh on me. Only you can make me whole. Give me strength to make me go. Come, Holy Spirit, fall afresh on me, fall afresh on me, fall afresh on me, fall afresh on me. Yes, Lord, hallelujah. Tunay nga, O Diyos, kaya kami narito, meron kang reason, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Hallelujah. Awitin po natin ang reason to live. Hallelujah, Jesus. Sanaw dadalangin ko, Holy Ghost, I come to worship
buksan mo, Panginoon, ang turong awa ng iyong langit, Panginoon. Abutin mo ang aming mga tinig, Panginoon, na nagmumula sa aming mga puso, Panginoon. Hallelujah. Lord, salamat sa gabing ito na dinala mo kami sa lugar nito upang kami, Panginoon, ay sama-samang manalangin, Panginoon. Tataas ang aming mga buhay, Panginoon. Mangusap ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Yes, oh God. Jesus, we enthrone you, oh God. Yes, oh Lord. Yes, oh God. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King, standing here in the midst of us. We raise you up without praise. Minsan pa, Jesus. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King, standing in the midst of us. We raise you up without praise. And as we worship in your throne, yes, Lord, hallelujah. And as we worship in your throne, and as we worship in your throne, come, Lord Jesus, and take your place. Jesus, we adore you. Jesus, yes, Lord, hallelujah, we enthrone you. Lord, sa gabing ito, inaanyayahan namin, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan, Panginoon. Sa aming pag-aawitan, maitaas ka, Panginoon. Samahan mo kami, Panginoon, ang aming mga puso, Panginoon, sa gabing ito. Hallelujah. Without praise. And as we worship in your throne, and as we worship in your throne, and as we worship in your throne, come, Lord Jesus, and take your place. And as we worship, and as we worship in your throne, hallelujah. And as we worship in your throne, and as we worship in your throne, come, Lord Jesus, and take your place. Minsan paawitin natin ang Jesus. Jesus, oh God. Yes, oh God. Hallelujah. Worship you, oh God. Hallelujah. Jesus, hallelujah. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King, standing here in our midst of us. We raise you up with our praise. And
as we worship build your throne. Sige po, awitan natin, Panginoon. Itaas po natin ang ating mga boss sa gabing ito. Hallelujah. Alam po natin na naririnig tayo ng Panginoon. Nakikita po ng Panginoon ang ating mga puso, ang ating ginagawa sa gabing ito. Hallelujah, Jesus. Itaas po natin ang papuri para sa Panginoon. Come, Lord Jesus, and take your place. Gawin po natin ito panalangin. And as we worship build your throne, and as we worship build your throne, and as we worship build your throne, come, Lord Jesus, and take your place. And as we worship build your throne, yes, Lord. And as we worship build your throne, and as we worship build your throne, come, Lord Jesus, and take your place. Minsan pa. And as we worship in your throne, and as we worship in your throne, and as we worship in your throne, come, Lord Jesus, and take your place. Come, Lord Jesus, and take your place. Come, Lord Jesus, and take your place. Yes, Lord. Hallelujah. Ipupunin natin ating Panginoon. Hallelujah. Taas po natin ang kanyang dakilang pangalan sa gabing ito. Hallelujah, Jesus. Sinasaktan namin, O God. And as we worship you, O God, we glorify your name, O God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Sinasapakan namin, tinataas ka namin, Panginoon, sa gabing ito. Hallelujah. Samahan mo kami, Panginoon. Babaan mo kami ng iyong banal na Espiritu sa gabing ito, Panginoon. Mangusap ka, Panginoon, sa mga anak kong narito, Panginoon. Hallelujah. Patagpuin mo kami, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Yes, oh God, we worship you, God. We worship you, Lord. Hallelujah, Jesus. We worship you, God. Hallelujah, Jesus. Lord, salamat po. Salamat po, Panginoon. Napakasarap magpuri sa iyo, Panginoon. Napakasarap sumamba sa iyo, Panginoon, dahil alam po namin na ikaw, O Diyos, ang kumikilos sa amin sa gabing ito, Panginoon. Hallelujah. Lord, patuloy namin pinagkakatiwala sa iyo, Panginoon, ang aming mga buhay sa gabing ito, O Diyos. Alam po namin na ang bawat isa, Panginoon, ay pinagpapala mo na, Panginoon. Dinidinig mo na, Panginoon, ang aming mga panalangin sa gabing ito, Panginoon. At ito, Panginoon, ay kiniklaim na po namin, Panginoon, ang lahat, Panginoon, ang katagumpayan, kasagutan, Panginoon, sa lahat ng aming mga panalangin, Panginoon. Hallelujah. Lord, naniniwala kami na ikaw, O Diyos, ay buhay, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga biyaya, Panginoon. Salamat po sa aming mga buhay, sa aming kalakasan, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ikaw po, O Diyos, ang malayang kumilos sa magbibigay, Panginoon, ng mensahe sa gabing ito, Panginoon. Tago mo po siya, Panginoon, sa iyong likuran, Panginoon. Bigyan mo siya, Panginoon, ng wisdom. Wisdom na magmumula sa iyo, Panginoon, upang mai-apply niya, Panginoon, sa kanyang buhay. Sa amin, Panginoon, ang iyong mga salita sa gabing ito, Panginoon. Hallelujah. Lord, salamat. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig, O Diyos. Kaya, Panginoon, patuloy ka namin tinataas. Patuloy ka namin sasambahin. Patuloy ka namin dadakilain, Panginoon. Sa gabing ito, sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen!
Sabi po natin ang confession. Ang pagpapalit na nagawa sa krus. Si Jesus ay naspusahan upang tayo mapatawad. Si Jesus ay nasugatan upang tayo ay gumaling. Si Jesus ay ginawang kasalanan sa ating mga kasalanan upang tayo gawing matuwid sa kanyang katwiran. Si Jesus ay namatay sa ating kamatayan upang tanggapin natin ang kanyang buhay. Ginawang sumpa si Jesus upang pumasok tayo sa pagpapala. Dumanas ng kahirapan si Jesus upang makihati tayo sa kanyang kasaganaan. Binuhat ni Jesus ang ating kahihiyan upang makabahagi tayo sa kanyang kaluwatian. Si Jesus ay dumanas ng ating pagtanggi upang mapasa atin ang pagtanggap ng Ama. Si Jesus ay niwalay sa pamamagitan ng kamatayan upang tayo may kabit sa Diyos magpakailanman. Ang ating lumang pagkatao ay namatay na sa Kanya upang ang bagong tao ay mabuhay sa atin. Sabi ng mga naligtas, ang aking katawan ay templo ng banal na Espiritu, iniligtas, nilinis at binanal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Ang bawat bahagi ng aking katawan, instrumento ng katwiran, inilaan sa Diyos para sa paglilingkod sa kanyang kaluwatian. Ang diablo ay walang puwang sa akin, walang kapangyarihan laban sa akin, walang karapatan sa akin. Lahat ay naayos sa pamamagitan ng banal na dugo ni Jesus. Nagapi ko sa Satanas sa pamamagitan ng dugo ng kordero at sa pamamagitan ng aking patotoo. At hindi ko inibig ang aking buhay hanggang kamatayan. Ang aking katawan ay para sa Panginoon at ang Panginoon ay para sa aking katawan. Walang iba kundi ang dugo ni Jesus. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay tinubos sa kamay ng diablo. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, lahat ng aking makasalanan ay pinatawad na. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako'y patuloy na nililinis mula sa aking mga kasalanan. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako'y pinawalang sala, ginawang matuwid para bagang hindi nagkasala. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako'y binanal at inilaan sa Diyos. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako'y may lakas na loob na pumasok sa presensya ng Diyos. Ang banal na dugo ng Jesus ay patuloy na sumisigaw sa langit para sa akin. Good evening po. Magandang gabi po. Good evening po sa ating lahat. Sa totoo lang po, kinakabahan ako. Pero ganun po yata talaga no, kapag tumatayo dito, may kasamang kaba. Pero dahil lang Diyos ang nagbigay ng pagkakataon at Diyos ang nagpapagawa, tayo po ay tatayo. Dahil siya ang magbibigay po sa atin. Di po ba? Siya ang mag-equip sa atin at siya ang maglalagay ng mga salita na dapat po nating sabihin. Amen. So sige po, bago po tayo dumako sa ating pag-aaralan ngayong gabi, ay hingin po muna natin muli yung presensya at patnubay ng banal na Espiritu. Hallelujah, Jesus. Lord, we thank you, Lord God, for this day na pinagsama-sama mo po, Panginoon, bawat isa sa amin, Lord God, sa iyong bahay panambahan. Salamat sa iyong presensya, Panginoon. Alam po namin na sinamahan mo po kami, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu sa aming pag-aawitan. Hallelujah. Salamat, Lord God. Alam po namin na ang bawat isa na narito, Panginoon, ay hindi aksidente na narito, kundi, Lord, ito, Panginoon, ay may purpose, Lord God. Meron ka pong nais, Panginoon, na ipasabi, Panginoon, mensahe para sa bawat isa po sa amin. Lord, sa gabi pong ito, kami po, Panginoon, nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan. Inaamin po namin na kulang, Panginoon, ang aming kaalaman, kulang, Panginoon, ang aming kakayanan. At Lord, ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, ang siyang magbigay sa amin, Panginoon, ng kaunawaan, Panginoon, sa iyong salita. Gabayan po kami, Panginoon, upang lubos po namin maunawaan, Lord God, kung ano po ang nais mo pong ituro, Panginoon, sa amin, Lord God, sa gabing ito. Give us wisdom, Lord God, revelation, knowledge from you, Lord. At alam po namin, Lord God, na kikilos ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Panginoon, ikaw lamang, Panginoon, na maitaas sa aming kalagitnaan, Lord. At ikaw lamang, Panginoon, na mapapurihan sa gabing ito. Sa iyo po ang pinakamataas sa papuri, pagsambat, pasasalamat in Jesus' name.
Amen and amen. Sige po, isang malakas na palakpak para sa Panginoon. Hallelujah. Wait lang po. Okay. So, ang ating pong pag-aaralan sa gabing ito ay, ayan, naka-flash na life lessons from Isaac na makikita po natin sa Genesis chapter 26. Siguro po, bawat isa po sa atin or kilala na po kung sino si Isaac or si Isaac. Siya po ay kilala natin bilang son of Abraham and Sarah, di po ba? Yung kanya na si Abraham, siya po sa kanya po unang binigay ng Diyos yung tipan at pangako ng lupa, lahit, pagpapala. At kung titingnan po natin sa Genesis, ay 13 chapters po doon sa Genesis yung story po ni Abraham. So, si Isaac, siya yung promised child. Medyo maliit po yung font, no? Pero, yan, pasensyahan niyo na po. So, promised child, he is the promised child. Siya ang katuparan ng pangako ng Diyos kay Abraham at kay Sarah. Nabagamat matanda na po si Sarah at Abraham at tila imposible, nagkaroon po sila ng anak ayon sa salita ng Diyos. So, ipinanganak siya sa kabila ng imposibleng sitwasyon. At ang kanyang Hebrew name is Yitzhak, literally meaning, he will laugh or laughter. Kasi nung marinig nga po ni Sarah yung sinabi, di po ba, natawa siya na ako pa ba, matanda na ako, kung kailan na ako matanda, saka pa ba ako magdadala. Pero nakita naman po natin na natupad po yung sinabi ng Diyos sapagkat wala pong imposible sa Kanya. Ang buhay po ni Isaac ay patunay na ang Diyos ay tapat sa Kanyang salita. Amen po. Amen. So, we also know him as Abraham's sacrifice on Mount Moriah. Siya po yung bata na ihahandog, di po ba, ni Abraham sa Mount Moriah. Pero he was a proof of Abraham's willingness and obedience to God. Kung tayo po kaya nasa sitwasyon ni Abraham, tapos meron tayong anak, kahit naman po 3, kahit isa man lang doon sa anak niyo, ihahandog, kaya po kaya natin. So mahirap po, pero nandoon na napatunayan yung katapatan ni Abraham sa buhay ni Isaac. So yon. Okay po. So, Isaac's life was marked by God's covenant and provision. Kilala rin po natin siya bilang father of Jacob and Esau. Di po ba? He was the father of 2 nations. Si Jacob po, siya po yung naging Israel. At siya po yung ama ng 12 lipi ng Israel. Kung titingnan po natin sa Genesis, yung story po ni Jacob ay 10 chapters sa Genesis, yung about po sa kanya. So si Isaac naman po, his personal story is found in only 2 chapters, which is Genesis 24 and Genesis 26. Sa Genesis 24 po, yun po yung nagpadala si Abraham ng kanyang lingkod upang hanapan po siya ng asawa. At sino po naging asawa ni Isaac? Si Rebecca. Rebecca po. So, at sa Genesis 26. So, kung titingnan po natin, Isaac's life is told only in 2 chapters, unlike nung kay Abraham, which is 13, at yung kay Jacob, which is 10, yet it reflects yung faithfulness po, his daily faithfulness to God, at may mga lessons po tayong matututunan. Sabi po sa Genesis, chapter 26, verse 4 to 5, sabi po dyan, I will make your descendants as numerous as the stars in the sky and will give them all these lands. And through your offspring, all nations on earth will be blessed, because Abraham obeyed me and did everything I required of him, keeping my commands, my decrees, and my instructions. Kung mapapansin po natin, sabi ng Diyos, I will bless you, si Isaac, because Abraham obeyed me. So, ang tanong, ibig sabihin po ba nito, pinagpala si Isaac dahil kay Abraham? Partly yes. Kasi Isaac inherited blessings because of Abraham's obedience. Ganun po pala kalaki yung epekto ng faithfulness ng isang magulang o ninuno. The obedience of one generation can bring blessings to the next. So sabi po kasi sa Exodus, chapter 20, verse 6, God shows love to 1,000 generations of those who love Him and keep His commandments. Pinadarama niya yung pag-ibig niya sa libo-libong salinlahi na mga umiibig sa Kanya at tumutupad sa Kanyang kautusan.
So kung titingnan po natin, yung Abraham's obedience, nagkaroon siya ng impact kay Isaac and the generations after him. Sa New Testament po, kilala naman po natin si Timothy. Kilala po ba natin si Timothy? So si Timothy po, siya po yung bunga ng katapatan nung lola niya. Sino pong lola niya? Si Lois, at nung nanay niya, si Eunice. Po. So Timothy is the result of godly faith and obedience of Lois and Eunice. Naging faithful leader po siya ng church. So his upbringing prepared him for ministry. Obedience and godly living of parents directly affect children. So yon. Kaya nga po mga kapatid, ito po yung paalala sa atin. Huwag po nating maliitin ang ating obedience sa Panginoon. Sapagkat pwedeng ang pagsunod mo ngayon maging pagpapala sa anak mo, sa apo mo, at sa mga susunod pang salinlahi. At yung higit na kayamanan na maipapasa natin sa mga anak natin, sa mga kamag-anak natin, ay yung pananampalataya sa Panginoon. Amen po. Amen. So, para daw po yung magsasaka. Kapag po ba nagtanim po ako ng mangga ngayon, tinanim ko, papakinabangan ko na po ba siya kaagad? Hindi. Di po ba? It takes years para lumaki yung puno at magkabunga. Sino po yung makikinabang nung tinanim ko ngayon? Yung susunod po sa akin. Tama po? So, ganun din po. Ang ginawa ni Abraham, nagtanim siya ng obedience, kaya si Isaac at ang buong lahi niya ay umani ng pagpapala. But Isaac was blessed not only because of Abraham, but because of his personal faith and obedience. Sabi po sa Genesis, chapter 26, verse 2 to 6, sabi po dyan, "The Lord appeared to Isaac and said, 'Do not go down to Egypt. Live in the land where I tell you to live. Stay in this land for a while, and I will be with you, and I will bless you. For to you and your descendants I will give all these lands, and will confirm the oath I swore to your father Abraham.'" Sabi po sa verse 4, "I will make your descendants as numerous as the stars in the sky, and I will give them all these lands, and through your offsprings all nations on earth will be blessed. Because Abraham obeyed me and kept my requirements, my commands, my decrees, and my laws." Ano pong ginawa ni Isaac sa verse 6? So, Isaac stayed in Gerar. Yun. So sabi po doon, the Lord appeared to Isaac. At sa verse 6, he stayed. Ibig sabihin po, he has a personal encounter with God and he obey God. Kasi sinabi ako ang Diyos, ito papagawa ko sa iyo. So anong ginawa po ni Isaac? Sinunod niya po at nagstay siya sa Gerar. Sumunod at naniwala siya sa sinabi ng Diyos. Pero higit sa lahat, tandaan po natin, ang tunay na dahilan ng covenant ay di lang si Abraham, hindi lang si Isaac, kundi yung plano talaga ng Diyos na iligtas lahat ng bansa sa pamamagitan ng isang binhi. At sino po yun? Si Jesus Christ. So yes, Abraham obeyed, Isaac inherited, pero ang root na lahat ng ito, yung biyaya at plano ng Diyos na dumaloy hanggang sa panahon po natin, sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesus. Amen. So, background po ng story nga ni Isaac, nung time po niya sa verse 26, nandun po nakatulad nung nangyari nung panahon ni Abraham, nagkaroon po muli ng pagtagutom sa land ng Kanaan. Kaya nakarating po siya sa Gerar through the instructions of God. So yung Gerar po ay sakop ni Abimelech. Noong panahon po na yon, siya po yung hari ng mga Pilisteo. At sabi po doon, God has greatly blessed him in the land of the Philistines where he is living. So pinagpala siya ni Yahweh, patuloy na lumago ang kanyang kabuhayan at siya'y naging napakayaman. Kaya sabi po dyan, Isaac planted crops in that land. Same year, ano po yung inani niya? 100-fold. Kasi the Lord blessed him. Sabi po sa verse 13, the man became rich and his wealth continued to grow until he became very wealthy. So marami siyang flocks, herds, and servants. Kaya ano nangyari po?
kinainggitan po siya ng mga Pilisteo. So, nainggit yung Pilisteo, ginawa po ng mga Pilisteo, tinabunan nila yung mga balon na ginawa ng mga alipin ng tatay niya, ni Abraham, nung ito'y nabubuhay pa. At sinabi ng kanilang hari na si Abimelech kay Isaac na umalis na po siya. Umalis ka sa amin sapagkat ikaw ay mas makapangyarihan na kaysa sa amin. So yan. So all the wells that his father dug in the time, sabi po dyan, filling them with earth. So sabi ni Abimelech, move away from us, you have become too powerful for us. So ano pong nangyari? Kaya ang nangyari, nagsimulang lumipat po si Isaac mula sa isang lugar patungo sa isang lugar hanggang sa makarating siya sa Beersheba. So, nung gabi na dumating po siya sa Beersheba, nagpakita po sa kanya yung Diyos at nagsalita ng kanyang kamanghamanghang salita ng katiyakan at pangako. So, inulit ng Diyos kay Isaac ang tipan na ginawa niya sa kanyang ama na si Abraham. Sabi po dyan, Isaac move away, yan. Sa Gerar nga po siya nagsettled. Sabi doon, from there, he went up to Beersheba. That night, the Lord appeared to him and said, I am the God of your father Abraham. Do not be afraid, for I am with you. I will bless you, and I will increase the number of your descendants for the sake of my servant Abraham. So, dyan po sa binasa natin, yung una sabi doon, I am the God of your father Abraham. So, God reminded Isaac of who he is, na siya yung same God na tumawag sa tatay niya si Abraham, na siya yung same God na gumawa ng covenant sa tatay niya na si Abraham, at siya yung same God na nag-fulfill sa promise niya kay Abraham. So, this tells us that God is personal and relational. So, sabi po doon, He is not a distant deity. He relates to His people through history and through promises. Kung tayo po sa Isaac, pag narinig po nito, it was a great encouragement, di po ba? Na sabi ni Lord, Isaac, the God who was faithful to your father will also be faithful to you. Napakasarap pong marinig nun. Ang katapatan ng Diyos ay nananatili sa bawat salin lahi. So, kung ano man yung na-experience ni Abraham, he can experience that if he trusts God. Gayun din po sa atin. Is it comforting to know na yung Diyos ni Abraham, yung Diyos ni Jacob, at Diyos ni Isaac ay Diyos po natin na pinaglilingkuran ngayon? Amen. Amen. Na ang Diyos na pinaglilingkuran natin tumutupad po sa kanyang mga pangako. Amen. So nakaka-encourage po yun, no, di ba, na magpatuloy sapagkat, Lord, oo nga, hindi ka nagbabago. From salin lahi, from generations to generations, mula noon hanggang ngayon, hindi ka nagbabago. And you are faithful to your words. You are faithful to your promise. And that will keep us going sa pagtakbo po natin sa Panginoon. Po. Na meron tayo nilook forward na lahat ng kanyang pinangako ay tutuparin niya. Amen. So, next voice, sabi po doon, for I am with you. So God revealed His, do not be afraid, for I am with you. So God revealed His presence, I am with you. At pag sinabi pong presence ni Lord, it is more than being nearby. It is an active guidance, it is a protection and comfort. Sabi po dyan, do not fear, sa binasa natin kanina. Bakit po kaya sinabing do not fear? Kasi God's presence cancels fear. Tama po? So God's presence cancels fear. Illustration na lang po, may isang bata na lumalakad po siya sa dilim, kasama niya yung magulang niya, holding hands niya yung magulang niya. So, although lumalakad siya sa dilim, hindi po siya natatakot kasi kasama niya yung magulang niya. Pero paano po kaya kung lumalakad po siya mag-isa? Siguro, kahit po ako matanda, kapag madilim, baka umiyak na po ako. So, pero nandun na yung, when the parent is present, courage rises, nagiging matapang. So tayo rin po, yung presence ni God sa buhay natin, it works the same way. Dahil we know that He is with us, He is always with us, na kung saan man tayo pumunta, whether sa work,
punta ka sa paaralan, or kahit saan ka pang lupalop talaga, lupalop, or saan ka man lugar magpunta, ano man ang yung ginagawa, He is present and He is always with us. Nandun na nagiging confident tayo, knowing that the God who creates the heaven and earth, who is in control of all things, is with us. Amen po. So, ayun. So, in Isaac's context, di ba po, nandun nga po siya sa land kung saan nakakaranas sila ng taggutom. He had conflicts over wells. Makikita po natin yan sa verse 18, verse 22. Madidiscuss din po natin mamaya. So, pero sabi doon, yet God assures him, I am with you in every situation. So, gayon din po sa atin nga, that He is with us in every situation. When we feel weak, He will strengthen us, He will guide us, He will help us, and He will uphold us with His righteous right hand. So, salamat po sa Panginoon. Hallelujah. So, pangatlo po, I will bless you. Sabi po dyan, I will bless you. God, you're assured with a promise, I will bless you. So, pag sinabi pong blessing ni God's blessing, it is more than material wealth. It includes favor, guidance, protection, fruitfulness, and the ability to fulfill your God-given purpose. Amen. Sabi ko nga po kanina, bago mag-start, di po ba, na alam ko po na nandun na kinakabahan ako, na tumayo. Ang hirap, mahirap po talaga kasing tumayo dito sa harapan. Pero knowing that He is the one na naglagay po, siya po ang mag-equip sa akin. And He will enable me to fulfill my God-given purpose. Amen. So, sabi po doon, kapag po yung magsasaka, sabi po doon, a farmer can have the best land, he can have the best tools and the best seeds. But without rain or yung God's blessings, nothing grows. God's blessing multiplies the works of your hands. So lahat ng ating ginagawa, be-bless ni Lord, di po ba? Siya yung magbe-bless sa lahat sa works ng hands natin. So without God's blessing, walang true success sa buhay, no stability in marriage or family, no real fulfillment or fruitfulness. So ano po yung naging response ni Isaac sa revelation na to na binigay ng Diyos or sa sinabi po ng Diyos kay Isaac? Sabi po, what was Isaac's response to the revelation of God? Sabi po sa Genesis 26 verse 25, Isaac built an altar there and called on the name of the Lord. There he pitched his tent and there his servants dug a well. The first thing that we see is altar. Kita rin po natin yung tent at well. Altar, tent, at well. So, isa-isahin po natin. Sabi po doon, he built an altar. He built an altar and called on the name of the Lord. Ano po bang meaning ng altar? It speaks of dedication, a place of sacrifice, surrender, thanksgiving, and seeking God's presence and worship. Symbol of, meron ba pong isa nila na guys? Symbol of putting God's first before everything else. So an altar speaks of dedication. Kung natin po titingnan yung story, siguro walang ibang alam ni Isaac kung ano yung ibig sabihin ng dedication. Kasi siya po mismo yung inalay doon sa Mount Moriah, di ba? Nakita niya yung dedication ng father niya na willing siyang sacrifice para sa Panginoon. It was, an altar is where you make sacrifices to God. So pinaalalahanan po tayo ni Apostol Pablo sa Romans 12 verse 1 na to offer our bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God, at daw po yung true and a proper worship. So, meron po akong nabasa sa isang sermon outline na by Phil Morgan. May binanggit po siya doon na isang lalaki na ang pangalan po is Taylor Smith. This man daw po is
a man na who had practice every morning na bago siya bumangon sa kanyang bed, ito po yung kanyang dinadasal. Yan, sabi niya, Lord Jesus, this bed is the altar. My body is the sacrifice. I offer it afresh to you in total dedication. So ito po yung isa sa prayer niya. Tuwing siya ay bago bumangon sa umaga. Paano naman po tayo? How about us? Bago sa pagkagising po natin sa umaga, ano po yung una nating ginagawa? So, have we offered ourselves as a sacrifice to God? Kailangan po kasi natin yun na parang daily. Lord, ino-offer ko po yung buhay ko. Lord, fill me with your Holy Spirit. Di po ba? Fresh anointing from you. Give me fresh anointing from you. So, have we reaffirmed our dedication to the Lord lately? Na sinasabi po ba natin na, Lord, yung buhay ko, alam ko sa'yo nang galing, gamitin mo po for your purpose. Amen. So, it need to be done in our lives. And, manonotice po natin, he not only built an altar, but he also called on the name of the Lord. Sabi po dito, the first thing a man must do if he is to succeed in life is to establish a relationship with God. Gusto po natin na magtagumpay sa buhay, ang una po nating dapat gawin ay magkaroon ng tamang relasyon sa Panginoon. Amen. Sabi po sa Matthew 6:33, alam po ng lahat to. Ano po sabi doon? Seek Him first, the kingdom of God, and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ano man po ang ating kailangan, provide po yan ni Lord. Basta po sa buhay natin, dapat po si Lord po ang ating inuuna. So, before making big decisions, before settling in a place, before enjoying yung mga blessings na natatamo natin dahil lang din sa Panginoon, we worship first and call on the name of the Lord. Or kapag may decision, we pray for His guidance. At sabi, kapag yung mga plano natin, Lord, ito yung plano ko, kinocommit ko po sa inyo. Pag ginawa po natin yung sigurado yung plano natin magtatagumpay. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. So, pangalawa po is yung tent. Ayun pala, nahuli. Pitch his tent. He pitched his tent. Ayan. Ano po ba yung meaning of tent? Nung nandun po pala si Isaac sa Beersheba, doon niya narinig yung voice of the Lord. He met with God. Kaya ang ginawa niya, he pitched his tent doon sa Beersheba. So, tayo po na people of God should always want to stay close to the presence and the direction of the Lord. Kung saan po yung presensya ng Panginoon, kung saan po niya tayo nililid, dapat po tayo ay sumunod. Minsan po kasi may katigasan tayo ng ulo, ano po. Kapag may pinapagawa si Lord, parang nagdadalawang isip, pero dapat po pala na itatama yun. Kung saan po tayo nililid, the presence ni Lord, kung saan po yung direction na binibigay niya po sa atin, sundin po natin, sapagkat higit na mas alam niya kung ano po yung makakabuti po sa atin. So, sabi po doon, ano po yung ibig sabihin ng tent? A tent speaks of detachment, temporary dwelling. Ayun, dyan muna po tayo. Sabi po, tayo po ay temporary lamang dito sa mundong ito. Sabi po sa Hebrews 11, verse 9 to 10, di po na isama dyan sa my PowerPoint. By faith, he made his home in the promised land like a stranger in a foreign country. He lives in tents as did Isaac and Jacob, who were heirs with him of the same promise. For he was looking forward to the city with foundations whose architect and builder is God. Tayo po ba, are we looking forward sa tahanan natin whose architect and builder is God? Are we looking forward po? Amen. Yun po. So, yun nga po yung gusto natin di po ba? Na makasama po tayo sa kingdom ni Lord. Amen. So, sabi po doon, gayon din po tayo, hindi to yung mundong to, hindi po to yung permanenteng tahanan natin. So, it was only our temporary residence. Walang forever po dito sa mundong to.
So, as Christians, yun nga po, we are pilgrims passing through this world. Pag sinabi pong pilgrims, means tourists, visitors, dayuhan, banyaga, estranghero. At in order to pass through, we must remain detached sa mundong ito at sa lahat ng isang mga bagay dito sa mundo. So we won't be here long, so don't get too attached. Kasi sa totoo lamang po, kahit gaano man tayo magsikap, hindi mo pa rin natin mapapanatili yung mga bagay sa mundong to. Hindi rin natin madadala. Tama po? So lahat ng ito ay lilipas. Sabi nga po sa Mateo 6 verse 19 to 20, sabi po doon, lahat ay lilipas kasi kinakain siya ng tanga, sinisira ng kalawang at inuubos ng panahon. Walang future sa earthly stuff, so we must live with an eternal perspective. So, tayo po, nandito tayo sa mundo. Siyempre, gagawin pa rin po natin yung dapat po natin gawin. Pero, siyempre, wag po natin kalimutan yung mas mahalaga. Yung relasyon po natin sa Panginoon. Sabi doon, only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will last. So ano man po yung ginagawa natin para sa Panginoon, ayun lang po yung ating madadala. Amen. So yan, kaya nga po ang paalala sa 1 John, verse 2 to 15, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love of the Father is not in them. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. The world and its desires pass away. But sabi po dyan, but whoever does the will of God lives forever. Amen. So, 2 Corinthians 4:18, kaya sabi po dyan, so we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen, since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Pangalawa pong meaning ng tent is yung building a godly household or family. Kung ating po makikita, Isaac pitched his tent where he heard the voice of the Lord, and that is on Beersheba, where he met God. He pitched his tent close to the presence and the direction of the Lord. So yung tent po, hindi lang ito tirahan. It is the center of family life. Dito lumaki yung pamilya, dito lumalago yung relasyon. So sa kultura po noon, yung tent, simbolo ng household, leadership ng ama. Kasi ang ama po ang haligi ng tahanan. Tama po. Ang mga nanay, ang ilaw. Tama po, ng tahanan. So, sino pong taga-punde? So, may ganun. Joke lang po. So, sabi po doon, yan. For Isaac, yung pitching a tent was not just about finding a place to live. It was about building a godly household, a family where God is honored. So, imaginein po natin yung tent nasa disyerto. Kasi di po ba, mostly desert po yun nandun eh. So, nandun na yung hangin, yung sandstorm. So, fragile, temporary. So, kailangan bantayan, kailangan alagaan. Hindi po, gayon din po yung pamilya, kailangan laging protektahan at dalhin natin sa Panginoon. So, kung si Isaac nagtayo ng altar para sa Diyos, nagtayo din siya ng tent para sa pamilya. Ibig sabihin po, worship plus family equals balance of faith and household life. As believers, huwag po natin pabayaan yung pamilya habang busy sa ibang bagay. Dapat may altar, dapat may tent. Kasi yung family po, it is our first ministry. God calls us to serve Him in our own home first. Your home is where faith is first modeled, taught, and lived out. Kaya po, di po ba si Joshua, sa Joshua 24 verse 15, sabi po doon, as for me and my household, we will serve the Lord. Amen. So, paano natin binibuild yung tent or tinatayo yung tent ng pamilya natin? God should be the center of our home. Kasi sabi po sa Psalms 27 verse 1, unless the Lord builds the house, the builder labor in
vain. So unless si Lord nasa sentro ng pamilya natin, ng tahanan natin, siya yung pinaka-head talaga, hindi po yun mayayanig. Tama po. Sapag si Lord yung magpo-protect sa atin. Amen. Pangatlo po, his servants dug a well. His servants dug a well. Meaning of well po, life, blessing, provision. And a well speaks of dependence. Life, blessing, provision speaks of dependence. Isaac, kung ating pong babasahin, Isaac reopened Abraham's well, means honoring the past and dug new ones, faith for the future or the next generation. Sabi po sa Genesis 26 verse 18 to 22. Isaac reopened the wells that had been dug in the time of his father Abraham, which the Philistines had stopped up after Abraham died, and he gave them the same names his father had given them. So Isaac's servants dug in the valley, and he discovered a well of fresh water there. Next po. But the herders of Gerar quarreled with those of Isaac and said, "The water is ours." So he named the well Esek, because they disputed with him. Then they dug another well, but they quarreled over that one also, so he named it Sitna. He moved on from there and dug another well, and no one quarreled over it. He named it Rehoboth, saying, "Now the Lord has given us room, and we will flourish in the land." So habang po siya ay nagdidig ng wells, naka-face po siya, or he faced opposition. Kaya nga po, may tatlo di po ba? Isek, contention. Tinawag po yun sa Tagalog, balon ng away. Kasi inaway siya ng mga taga roon. Sitna, hatred, kasi nung makahukay po ulit sila, nakipagtalo sa kanila yung mga taga-Gerar. Kaya sa Tagalog, sabi po doon, tinawag siya na balon ng pagtatalo. Pero nakita po natin na although ganun po, ano pong ginawa ni Isaac? Hindi po siya lumaban. Ang sabi po doon sa binasa natin kanina, he walked away. Lumayo sila roon at humukay ng ibang balon. Kaya nga po, natagpuan niya yung Rehoboth. Rehoboth na it means room, enlargement, and fruitfulness. So it signifies na ang Diyos yung magawa ng room for His people at fruitfulness and expansion comes from God. Doon niya naranasan po yung peace at abundance. Ano po yung lesson dito sa verse na to? Ang lesson po is, minsan, mas mahalaga yung peace kaysa panalo sa argumento. Po. Isaac showed na mas mahalaga yung Rehoboth kaysa sa Esek at sa Sitna. So, yon. Kasi, ang Diyos naman po, yung magpo-provide sa atin ng space for enlargement, our own room for enlargement and fruitfulness. So, sometimes, God calls us to yield, not fight, because He has a wider space prepared. At sabi po, di po ba ang paalala sa atin, we pursue peace and not strife. If it is possible, as far as it depends on you, we live with peace at peace with everyone. Pangalawa po doon is yung the well speaks of dependence. Tama po? A well speaks of dependence. Nung unang panahon, nagkwento. So, nung unang panahon po, yung well, siya yung nakadepend po yung water nila sa well. So, ganun din po tayo. Spiritually speaking, we depend on God as our living water. Po. So, it was the source of life. So, lagi po natin tatandaan, yung dinag or yung hinukay na well ni Isaac, temporarily nakakasatisfy. Pero, ang magmainam po na sa atin, ang in-offer po ng Panginoong Jesus sa atin ay yung, well, it will never will run dry.
Amen. So, it is a daily need. Di ba po, sa araw-araw, kailangan po natin ng tubig. Sino po dito kaya? Hindi uminom sa loob ng isa. Siguro dry na po yung natin, no? Throat natin nun. So, just as water is needed daily, so we must depend on God every day, not just on big moments. Kay Isaac po, it is a matter of life and death. Either maguhukay siya or mamamatay sila kasi wala silang iinumin. So, he had to have water. The same is true sa atin pong mga Kristiyano. At sa importansya po ng God's Word sa buhay natin, it's either we dig yung Word ni Lord, diba? It's either we read the Word of the Lord, or we die spiritually. Kasi yun po yung ating spiritual nourishment. Tama po? So yung word ni Lord, yun yung source of refreshing natin. It was our sustenance for life. Sabi nga po sa Matthew 4:4, di po ba, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. At katulad din po ng well na malalim, di po ba, malalim siya. Ganyan din po yung word ni Lord. So, every day, kapag po tayo ay nagbabasa, di ba, naranasan nyo na po ba yun? Na yung binasa nyo, merong bagong revelation na binibigay po sa atin. Although nabasa nyo na yung scripture na yun, tapos pag binasa nyo po ulit, may bagong revelation na binibigay po sa atin ang Diyos. Ganun din po. So, katulad din po na kung kailangan natin ng tubig, sa well, araw-araw, kailangan din po natin yung salita ng Diyos araw-araw. So we must meditate it, sabi nga po, night and day. Sabi po sa Joshua 1:8 yun, di po ba? That keep this book of the law always on your lips, meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything in it. Then you will be prosperous and successful. Yun po pala. Yun po pala yung sikreto, di po ba? If we want to be prosperous and successful, meditate sa word ng ating Panginoon. Sapagkat yun po yung ating guide. Di mo ba yung Bible, yung word ni Lord, yun po yung ating guide, yun po yung ating manual. At nandun yung provision and sustenance. Di po ba yung well reminds us that our survival and fruitfulness come only from God's supplies. Sabi po sa Bible, yung tao daw po who reads and meditates upon the word of God is as a tree planted by the rivers of water that brings forth its fruit in its seasons, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. Amen. Salamat po sa salita ng Panginoon. So, faith in God's timing. Si Isaac, although may opposition po, ano pong ginawa niya? Patuloy siyang nagdidig or humuhukay ng well. Isaac kept digging wells even when opposed, showing dependence on God to provide space and peace. In conclusion po, Isaac built an altar. Nandun po na nag-pitch siya ng tent. Isaac dug a well. Altar means Isaac learned to worship God for himself. Hindi po siya, yung spiritual na tagumpay niya po, hindi dahil tatay niya si Abraham. Hindi rin dahil tatay siya ni Jacob. Di po ba? Kundi siya ay sumunod. Nagkaroon po ng personal obedience and faith sa Panginoon. At he built an altar. Ibig sabihin, inuuna niya ang Diyos sa buhay niya. So, ganun din po tayo. We need to put God first above everything else. 10th, he knows that this world is just temporal. Na kung sabihin sa kanya ni Lord na lumipat ka sa ganitong lugar, lilikpit niya yung tent niya at susunod siya kung saan siya inililid ng Panginoon. Amen. So tayo rin po, this reminds us na, yun nga po, na yung buhay dito sa mundo, temporary lamang. Huwag po natin pakaibigin yung mga bagay sa mundo sapagkat hindi po natin ito madadala. Sabi nga po, di po ba, makamtan man natin lahat ng kayamanan sa mundong to, pero yung napabayaan naman po natin yung kaluluwa natin, ano pong mangyayari? Di po ba? So, sayang. So, we need to have an eternal perspective, knowing that we are just pilgrims here on earth, and
bilang isang dayuhan din po, dapat makita rin yung pagkakaiba natin. Tama po. Yung characteristic ni Lord sa atin. And He built His own family under God. So whilst He experienced God's provision and peace personally. So, gusto po ba natin ng Rehoboth? Yung third well, yung ba? So, hindi siya tumigil sa Isek, sa Sitna. Still, nagdig siya ng well hanggang sa ibigay po ni Lord yung para sa kanya. So, yon, natagpuan niya yung peace and abundance ni Lord. So mga kapatid, tanungin po natin yung sarili natin. Are these characteristics present sa buhay po ba natin? Are we maintaining the altar? Daily po ba tayong nagre-renew ng dedication sa ating Panginoon? So yung puso po ba natin, Lord, inaalay po ba natin sa bawat araw sa Panginoon? So sa pagising sa umaga, ano po ba yung una nating ginagawa? So worship and prayer must always be first. Isaac, before settling anywhere or starting anything, di po ba? He built an altar. Tayo rin po. Kung meron po tayong mga plano or meron tayong mga desisyon, ilapit po natin sa Panginoon. Seek His, kumbaga, Lord, ito plano ko. Pero kasi di po ba nasa tao ang pagpaplano, pero sa Diyos ang pagpapatupad. Kung gusto po natin na kailangan po natin unahin or seek His guidance. Amen. So, He pitched a tent. Yung tent po, more than just a dwelling, it represents your family and your household. Tayo lang po makakasagot. Sa puso po ba natin, alam po ba natin na sa buhay natin dito namumuhay tayo na may eternal perspective? Tayo lang po makakasagot. Are we building a home where God is first? Your family is nurtured in faith and your household becomes your first ministry. Maybe, busy tayo sa mga ministry. Pero wag po natin kakalimutan, our first ministry is our family. And accountability rin po natin, yung pamilya po natin. So pinagkatiwala, katulad ni Isaac, he pitched his tent near the presence kung saan siya kinausap ni Lord. Ganun din po tayo. Let's lead our family sa presence po ni Lord. Amen. So, have you dug a well? Dependent po ba tayo sa word ni God as our source of life and strength? Are we continuing to dig daily for the living water na nagsusustain sa soul natin, just as Isaac dug wells to provide life for his household? Tayo po ba sa bawat araw sinisiyasat, sinasaliksik, pinag-aaralan, minemeditate po ba natin yung word ni Lord? Sabi po sa binasa natin kanina, di po ba? We will prosper kapag po iyon ay ating ginawa. So like Isaac, our faith should have a worship, family, and reliance in God's provision. Build your altar, pitch your tent, dig your well, and let these actions point others, your family, your friends, your community, your neighbors, and everyone around you to the God who blesses, to the God who provides, and the God who sustains. Amen. So tayo po ay manalangin. To God be the glory. So Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita na patuloy po na nagtuturo at gumagabay sa amin upang mamuhay po kami, Panginoon, ng ayon sa iyong kalooban. Salamat po sa mga aral, Panginoon, sa buhay ni Isaac. At sa paalala, Panginoon, na higit sa lahat, Panginoon, ikaw ang dapat po naming unahin. Aaminin po namin, Lord, na minsan masyado kami nadadala ng mga pagiging abala sa mundo. Nakakalimutan po namin yung tunay na mahalaga. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Tulungan niyo po kaming unahin kayo sa lahat ng bagay. Hallelujah. Dalangin po namin na sa aming mga pamilya, ikaw po ang maging sentro, Panginoon. Sa aming mga desisyon, ikaw po ang aming sundan. At sa aming pang-araw-araw na buhay, salita mo, Panginoon, ang aming maging lakas, Panginoon, at gabay. Hallelujah. Salamat din po sa paalala sa amin, Panginoon, na panandalian lamang, Panginoon, yung buhay namin, Lord God, sa mundong ito.
Turuan niyo po kami, Panginoon, na mamuhay ng may eternal perspective, Lord God. Huwag kaming masyado mahulog, Panginoon, sa mga bagay sa mundo, Panginoon. Higit sa lahat, Panginoon, ang presensya mo, Panginoon, ang siya di naming hangarin, Panginoon. Ang aming buhay, Panginoon, na ipinagkatiwala mo po sa amin, Panginoon. Magamit, Lord God, sa purpose, Panginoon, na binigay mo po sa amin, Lord God. Salamat, Lord, dahil pinaalala mo rin po sa amin, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos, Panginoon, na tapat, noon, ngayon, at magpakailanman, Panginoon. Gaya ng pangako mo kay Isaac, Panginoon, that you will be, that I am with you, I will bless you. Gayon din po kami, Panginoon, naniniwala, Panginoon, na kung saan man po kami pupunta, ano man po ang aming gagawin, Panginoon, Lord God, kung ikaw, Panginoon, ang aming kasama, Lord God, ay may katagumpayan, Panginoon. At kung kasama, at lagi, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ay kasama namin, Lord God, at hindi mo po kami iiwan at pababayaan. Hallelujah. Salamat po. Lahat po ng papuri at pasasalamat ay sa iyo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.